Hello everyone! Welcome and welcome back sa aking YouTube channel. And it's me again, Matia Baliling, ang plantita from Davao City. So ayun guys, good morning po sa inyong lahat. And ayan, I'm back again guys. So for today's vlog or for today's video is nandito tayo sa bahay and wala tayo sa place too. So para maiba naman yung background natin guys is dito muna tayo sa bahay mag-vlog. Ayan, good morning guys. Wala pa akong ligo and I choose to vlog na. Yan. Kasi later pagkatapos maligo, lakad agad. So ayun guys, for today's video or for today's vlog is eto guys first time ko siyang gawin na mag-propagate. Ayan, mag-propagate na naman tayo ng money tree. But hindi po siya propagation guys like yung mga new seeds. So ang i-propagate po natin today guys is yung malaking puno. Ayan. So, ayan guys. So, sa mga nakasubaybay sa akin, so, nakikita nyo palagi sa vlog ko na yung mga prinopagate ko, like yung mga braided ko, prinopagate ko, kinakat. So, yun po yung mga, usually, ginawa kong propagation by cutting. So, but what if kung yung puno mo is super laki na? So, ayan guys, yun po yung itatry natin i-propagate today. So, meron kami ditong money tree sa bahay guys. And sobrang haba na niya. Ayan guys, so na-feature ko na to sa aking mga past vlogs tong money tree na to. Pero ayan siya ngayon, i-feature natin ulit. Ayan. And kung interesado ka sa vlog na to guys, is just keep on watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. And furthermore, let's go, let's start it, let's jump into the video and let's begin! Before that guys, is I just wanna flex this, ito po yung money tree guys na i-propagate natin today. So doon ako sa may bandang ibabaw guys kukuha, kasi itong money tree na to katabi siya ng malaking puno ng mangga and parang naglelegi siya guys kasi hindi siya nakakuha ng enough, I think hindi siya nakakakuha ng enough sunlight guys, nang dahil nga sa malaking puno ng mangga, siya po ay naglelegi. Pero anyway, itong money tree na to guys is nagbubunga na din siya. Dito din nakakuha na din ako ng mga seeds from this, money tree. Pero sa nakikita nyo guys, dun sa may bandang ibabaw, ayan, yung may bandang ibabaw nyo guys, as in super taas na talaga niya. Ay wait, ayun guys, so super taas na niya. Ayan, ayan. Ayan, hanggang dyan. So, I think guys, etong money tree na to is nasa 50 to 60 feet. Mga ganun na siya guys. Yun nga, is naglilegi siya nang dahil nga sa may malaking mangga na tabi sa kanya. And yung ibabaw guys. Dito na banda guys, dyan sa may area na yan, yan yung ikakat ko. Isa lang yung ikakat ko dyan guys kasi nasasayangan din ako. Ayun, so, actually this is it, itataray pa naman natin siya kung mabubuhay ba talaga sila guys kung ganyan kalaki ang i-propagate natin. Actually may na propagate na ako last time pero nabuhay naman yun siya guys, kaso lang naibenta ko na. Guys, hindi ko na naipakita. Last time yung na-propagate ko is dito ko siya na-cut guys. Oh. Dito na area na-cut ko siya. This area. Ito ba yun? Asa na yun? Ito ba yun? Ito, I think so. Dito na area guys, dito ko siya na-cut. Ginawa ko is pinutol ko siya dito na area and yun yung na-propagate ko. So far guys, kapag ganun kalaki is may bago siyang sibol, may bagong saha is si 7 fingers po talaga siya agad. So ayun guys, so samahan niyo po ako, akit po tayo doon sa may bandang ibabaw and yung puputulin ko guys, tatlo yan sila, diba? Tatlo. Ito yung puputulin ko guys, dun, ito yung puputulin ko dyan sa may bandang ibabaw. Kasi yan yung medyo maliit pa sa kanila and konti lang yung sanga niya. So, ayan guys. Samahan nyo ko. So guys, ganyan kahaba yung nakuha natin.
Hiningal ako dun ah. So ayan guys, ganyan kahaba yung nakuha natin. And ayan, dito pa na area. And andun. So ayan yung i-propagate natin guys. Try natin siyang i-propagate. So sana is mag-success talaga to siya. Yan dyan guys, dyan natin siya kinuha. Ayan. Nakita nyo yan dyan. Putol na siya. And magsasanga pa yan siya dyan. Ang goal natin is hindi na siya tataas pa. Parang maglalagay siya dito ng parang dito na lang siya maglalash, hindi na siya tataas pa dyan sa may bandang ibabaw. So ayan guys, try nating puputulin na natin yung ating naputol galing dyan sa ibabaw. So tara, patuloy na natin yung ating ginagawa guys, which is yung pagpropagate ng money tree using the stem na malaki. Ito siya guys, ito yung ginawa kong panungkit ng mangga. Yan. Pero kakaputol ko lang nito ngayon guys. So nakita ko lang talaga yung mangga doon. Sobrang daming bunga, kaya ginawa muna natin siyang panungkit. Ayan siya guys, super green yung stem niya. Ayan. Ayan siya guys, super green yung stem niya. So, hindi pa siya nagba-brown kasi I think ito yung pinaka-latest na stem. Ito yung pinaka-latest na stem niya. Doon sa pinaka-ibabaw niya, ito yung pinaka-latest niya na stem. So, green pa talaga siya guys. So, ang gagawin natin today is, ang gagawin ko ngayon is ikakat ko siya. Mga dito banda. I think mga 2 dangkal siguro guys. Ayan. Mga dalawang dangkal ang ikakat natin sa kanya. Yun yung gagawin natin guys. So yun guys, another guys, tip guys para sa magpuputol ng mga kagaya nito magpropagate ng money tree guys kapag ganito yung stem. So another tip po guys, dapat mo siyang putulin guys dito may banda sa, ito yung dahon niya guys, ito yung which is ayan, dito yung dahon niya guys, ganyan siya yung dahon niya. So kung saan po nakadikit yung, kung baga guys sa philodendron, it's an aerial roots or yung nod niya, yan. It's an aerial roots kung baga doon sa philodendron, pero dito sa money tree guys is wala tayong aerial roots. So this one guys is dito nakalagay yung dahon niya, ayan, ganyan. So kung magkakat ka po guys, ayan, kung magkakat ka po is dito po sa banda mga 1 to 2 inch, ayan, galing dito sa may kung saan yung dahon niya nakalagay, ayan. Ayan, bisaya una to bikit pero di kakay ka sa kabalo mo Tagalog. Kung asa dapit ang dahon guys, di pilit diraa siya ang dahon. Mga 1 to 2 inches nimo siya ikat. So 1 to 2 inches guys, ganyan. So 1 to 2 inches. So I think dito natin siya pwedeng ikat guys, kasi dito po magsisimula ang kanyang rootings po. So ayan, dyan sa may bandang dahon na yan, dyan po magsisimula ang kanyang rootings. Kaya dito po natin siya ikakat kasi ganyan pa natin siya sa lupa guys is. So dito magsisimula yung rootings niya. So dito po natin sa may bandang baba ikakat po. So ayan. So ito na yung mga nakat ko guys. So ito yung pinakaibabaw niya guys. Kumbaga ito yung pinaka top cut niya sa pinakasanga. So I have here, nakakuha ko ng 5. So 5 siya. So hindi ko na lang yung iba kasi guys kapag nagpropagate nito is talagang tinatanggal yung dahon lahat. Ako guys is hinahayaan ko lang siya, etong pareho ng sanga na to, hinahayaan ko na lang siya guys na kusa siyang matatanggal. Kadalasan kasi guys kapag nagpropagate ako ng ganito, dito sa may bandang ibabaw niya, hindi na siya natatanggal, which is nagsisibol na lang ang bagong dahon. Although etong ganito, hindi ako sure kung magtuloy-tuloy ba to. Pero kadalasan kasi guys kapag nag-propagate ako ng ganito, which is yung dito sa pinakaibabaw niya, hindi po talaga siya natatanggal. Hindi ko alam kung iba is kinukuhaan talaga nila ng dahon guys. But anyway, hindi naman po tayo same ng way of propagating of our plants. So meron po tayong kanya-kanyang techniques. Yan. So ito po yung paraan ko guys. So ito yung pinaka-top cut niya. Tapos ito yung mga sanga niya guys. Etong mga ganito, meron siyang sanga na gumaganon pa dito. So ito yun siya guys. So hindi ko din kinuhaan ng dahon. Madami siya guys, kaya kung makita nyo, ang lush na tingnan. Pero yan lang po yung mga tinira ko. So ayan, yan lang yung mga tinira ko sa isang sanga. Ayun siya guys. So ayun yung isa. So and then guys, ito yung yung mga maliliit niya na sanga. Ayan.
yung pinaka maliit niya na sanga before yung pinaka top cut. So eto yun siya. Another techniques guys sa pagputol ng mga halaman or pag top cut natin sa ating money tree, kapag kinat po natin sila, di ba ganyan siya guys. So make sure po natin guys na naka-arrange. Ayan, naka-arrange siya guys by, kunyari eto yung pinaka ilalim. Kukuha tayo ng sample. Ayan. So, kunyari, eto yung pinaka-ilalim, eto yung pangalawa. Ayan. Kunyari guys, ganyan siya kahaba. So, make sure nyo lang guys na kapag na-cut nyo siya, like this one, kinat nyo siya, make sure nyo lang na etong, kumbaga i-arrange nyo na ditong banda niya sa baba, magkasunod-sunod po sila guys. And kapag na-cut nyo itong pangalawa, isunod nyo siya guys ng ganyan. Kasi eto yung pinaka-old niya. Kasi hindi pwedeng iganon nyo sa pagtanim. Kailangan mo siyang i-arrange kapag nagpagtanim mo na guys, is hindi ka malilito kung saan yung pinaka-old niya kaysa dito sa pinaka-baby pa, mas baby dito sa ibabaw at mas old dito sa pinaka-baba. Kasi guys, kapag ganyan yung pinaka-baby ang naiturok mo sa lupa, mas malamang mamamatay po yung cuttings natin. Kasi ganyan po talaga siya dapat. Yung pinaka-old, yung ilagay mo sa lupa. Tapos, talagang i-arrange mo siya guys na dito sa may bandang baba yung old niya and dito sa bandang ibabaw yung pinaka baby niya. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung mga malalaking stem na nakating natin o yung top cut na nakatings natin sa kanya. Ito siya guys. So, nakakat tayo ng 2, 4, 6, 7. So, 7 yung nakat natin. So, ito siya guys, isinadya ko na mataas talaga. Sinadya ko na mataas talaga. Ayan guys, ito yung ginawa nating panungkit ng mangga kanina. Ayan, chinap-chop-chop na natin. So, ayan siya. Ito yung pinakamataas. And make sure talaga guys na dito sa may bandang baba niya, yun yung pinaka-old. And dito sa may bandang ibabaw niya is yung baby na kaniyang cut. Kasi dyan tutubo sa may bandang, dito tutubo sa may bandang ibabaw. Like this one guys. Dito tutubo sa bandang ibabaw yung pinaka bagong sanga niya or pinaka bagong dahon niya. Dito tutubo. Okay, so ganyan guys. So dapat ganyan po yung way natin sa pagtatanim po natin sa kanya. So ayun guys, dami ko ng daldal. So ayun, itatanim na natin siya. Medyo marami-rami to guys and hindi ko po siya ipapat guys. Ang gagawin ko is, kasi alam naman natin na marami talagang pot ang kailangan nito. So, ang gagawin ko is may mga basag ako na palanggana dyan, which is yung mga sinidlings ko dati guys, ng mga new seeds. Yung mga seeds ko na seedlings area ko. Yung mga seeds ko guys is dinala ko na sa phase 2. And eto yung ilalagay natin doon guys kasi medyo wala na siyang tanim. Although meron talagang mga konti pa, pero kukunin na lang natin, dadalhin natin yung sa phase 2. And eto yung itatanim natin doon sa area na to. So, tara! Dito may banda baba guys, yun yung pinaka-old niya and doon sa may bandang ibabaw, yun yung pinaka-baby niya. So dito sa may banda natin, dito natin itutusok natin sa lupa guys, dito na area and dyan tutubo yung mga bagong dahon niya. So dito ko itatanim guys, dito sa may palanggana na ito. Yan, may mga seeds pa dito guys, kukunin ko na lang siya. So ito kukunin natin to kasi hindi to pwedeng lumaki dito. So and dito natin siya itatanim and etong mga seeds na ito is kukunin natin sila kasi hindi maganda yung tubo nila dito guys kasi sa lupa na din and also medyo marami ding mga dahon kaya ayan guys, lilinisin muna natin. So, itatanim na natin sila dito. Medyo yung lupa talaga niya guys is, ayan. Ito yung garden soil na sinasabi ko guys. So, mga garden soil, parang nagkiklay na siya guys. So, anyway, para hindi din masyadong tatabi na lang natin yung mga ganyan. Meron pa talagang mga medyo seedlings dito. Ayan, galawin lang natin yung soil niya para hindi medyo nag-compact. Kasi sobrang compact na talaga ng kanyang soil guys, which is hindi na yung nakakagalaw ng ibang rootings ng mga halaman or yung mga seedlings ng money tree dito, which is yun yung pinakamaganda na
itanim natin guys na ganito kasi hindi po talaga naka-steady lang siya, and yun din po yung isa kaya dito ko siya ilalagay kasi hindi po nagagalaw. So ito kasing palanggana na ito is sira na, may mga ano siya, butas na din sa ilalim, hindi siya nagagalaw guys, kahit may mga bata man ditong magsitakbuhan, hindi siya nagagalaw kasi ayan, sobrang bigat ng palanggana natin na ginagamit, palanggana. Ayan guys, ito yung ating stem na itatanim. Yan, unang stem. So, dito natin siya itatanim banda. Yan. And later is, lalagyan pa natin siya ng lupa. Wait. Yan. Next one. About sa pag-cuttings naman ito guys is wala naman siyang pinipilit kung saan siya banda i-cut. Kasi ito is malaki na. Yung mga maliliit lang talaga guys. Pansin ko doon tumutubo yung kanilang mga roots. Ayan na siya guys. So, ayan na yung ating mga malalaking stem guys na na-cuttings. So, ilagay na natin yung next one is itong ilalagay natin tong mga maliliit na cuttings. Dito yung pinaka linghod niya, pinaka old niya guys. So, ayan. Tutusok lang natin sila dito guys, ganyan. Yan. 2, 3, 4. Make sure guys na malalim yung pagkabao natin dito para hindi po siya magagalaw ng hangin. Kahit hangin guys, or kung may mga dahon man na malaglag is hindi siya magagalaw. Kaya make sure natin na medyo hindi siya, medyo malalim yung pagkabao natin sa kanya guys, para naka-steady lang siya at hindi nagagalaw. Ayun. Ganyan lang kasimple guys, tinutusok ko lang sila sa mga ganyan. Yung gamit ko na soil is garden soil, and later is lalagyan ko siya ng toppings guys. Ang igagamitin kong toppings is yung mga sinunog na dahon guys. Yun yung gagamitin kong toppings sa kanila dito sa may bandang ibabaw. Kumbaga, yun na din yung kanilang fertilizer. So, ayan na guys, yung ating mga cuttings. Stem cuttings niya. And dito na area guys, is lilinisin muna natin. Ayan, dito na area is dito ko itatanim yung isa. Dito natin kasi ilalagay yung ating mga bagong cuttings, or yung mga cuttings natin na money tree. Itong mga ganito is kukunin lang natin. So, itong mga ganito guys, is yun yung mga seeds na hindi tumubo. Ayan. Ayan guys, oh. Hindi siya tumubo kasi baby pa sila. May mga seeds kasi guys na kinuha sila kusa doon sa puno ng money tree. Ang ginawa ko is trinay kong ilagay kung tutubo ba. Which is hindi talaga siya tutubo guys kapag nanggal siya ng kusa doon sa puno ng money tree. Dapat talaga guys is antayin lang natin mahulog yung bunga ng money tree, and that's the time na pwede natin itanim. So ayan guys, yung soil natin is medyo nagka-clay siya, pero okay lang yan guys, para hindi igagalaw din yung ating ilalagay dyan. Itutusok lang naman natin yung ating mga cuttings. So ayan. And guys, ito na yung mga cuttings natin, which is ito yung pinaka top cut, and ito yung mga sanga-sanga niya guys na konti. Yan, ito yung mga sanga na nakaganyan sa pinaka dito niya. Isasali natin yan. Ito yung pinaka top cut sa lahat guys. Kumbaga, ito yung pinaka latest leaves. Ayan, as you can see, meron tayo ditong 7 fingers, 2, 4, 6, 7 fingers. So sana is hindi na siya malaglag pa. Itong dahon na to, sana is magtuloy-tuloy na siya. Ito din siya guys, oh. You see this guys, oh. 2, 4, 6. Yung dalawa is nakapikit. Yan, parang nagka-cut na lang sila dito banda, pero isa lang talaga sila na dahon. Yan. Again guys, when we say fingers, ito yung tinatawag na fingers. When we say isang dahon ng money tree, ito yung isang buong dahon niya guys, na yung nagfi-fingers na siya ng 7 fingers. So ayan guys, so itutusok na lang natin siya dito. So sana talaga is hindi na malaglag tong mga ganito niya, oh. Ayan. So itutusok natin siya dito. Ayusin natin guys na hindi siya magagalaw kasi yun po yung importante doon, para hindi magagalaw ang mabubuo niyang roots. Ayan, dito na area naman. Ayan. 2, 3,
2, 4, 6. Ito din, nagsi 7 fingers na din siya. So, mostly talaga kapag malaki na ang money tree, doon na talaga lalabas yung mga 7 fingers. Mostly kapag malaki na ang money tree or top cut ng money tree, guys. Puffy fingers talaga ng 7 fingers. So, ayan guys. Ito yung pinaka-latest. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Ito, ang daming 7 nito guys. So, ang dami. Halos 6 to, merong 4 dito. Yan. 7, 6, and 4 fingers yung nasa cut na to. Sana is magtuloy-tuloy siya guys. So, yan. Lagay lang natin siya dyan. Actually guys, itong mga ganito na may mga dahon pa, kapag nag-yellow na siya, makikita mo na, like this one, kapag nag-yellow itong mga ganito guys, istanggalin mo na lang ng kusa. Kapag nag-yellow na, pero kapag hindi naman siya nag-yellow, hayaan mo lang siya guys. And ito yung yung mga maliliit niya. So ilalagay lang din natin siya dito. Guys, ito yung gagamitin natin ng top cut. Ito yung gagamitin natin na toppings guys doon sa ating money tree. Ito yung ilalagay natin sa ibabaw. Which is, ito yung mga dahon na sinunog. Ayan. So, yan. Tara, ilalagay natin doon. Ganyan siya guys, oh. Ganyan siya. Mga dahon niya na sinunog and yan yung ating tatoppings doon sa ating money tree. Tara. So, like this one guys, ilalagay lang natin sila dyan. May gilid niya. Ayan. So ito guys is parang fertilizer na din ito sa kanila guys. Kaya, ayan. Diba? So, dito din sa kabila is lalagyan ko lang din siya sa may gilid area.